standing on the promises of God. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God. Po. So, this 2021, ka-crowd one, na po, mga kabayan, mga ka-dreamer, stand on the promises of God. Napakahalaga po niyan. Tandaan po ninyo, God wants to bless us abundantly. Yan po ang sabi niya sa John chapter 10 verse 10. Puntahan natin yan, ano? Ayon po sa King James Version, ang sabi ng King James Version, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come, that they might have life, and that they may have it more abundantly. Ang nagsasalita po dito ay si Lord Jesus Christ. Ano? Anong sabi niya? Ang magnanakaw, kaya lamang pupunta rito ay upang magnakaw at pumatay. No? At mangwasak. Ngunit naparito ako, sabi niya, upang bigyan ko kayo ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tingnan pa natin sa ibang version para makuha natin. Paboritong version ko po, The Message. Ang sabi po ng Bible na The Message, a thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dream of. Ay, purihin po ang Diyos. Grabe po, no, sa The Message. Sabi ni Lord, I came. Naparito ako. So that they can have real, upang magkaroon tayo ng tunay at walang hanggang buhay. At ang sabi pa rito, more and better life. Grabe po. Than they ever dream of. Higit pa doon sa ating big pasway. Higit pa doon sa ating dream, mga kabayan. Ano po? At narinig natin lagi kay 01 yan, yung paborito niyang verse. Ano? Ito po pangako ng Lord, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan po ay gusto ko, kaya inuulit po natin ito, na i-share ko po. Hindi po ako mahilig mag-ulit-ulit sana nang i-share, pero na-i-share ko po uli. Gusto ko po talagang maging magrema, yung sa salitang ano po, no? Magrema, maging buhay sa ating mga isip, sa ating puso, sa ating buong katauhan na kalooban ng Diyos na tayo po'y sumagana. Let me see amen sa chat box. Ano po, nauna na po sila Jean Lopez, Imelda Burns, ano po. Okay, tingnan ko po yung mga nag-amen sa chat box. Ayan. Law of attraction po yan. Yes, kalooban ng Diyos, ikaw na nag-amen dyan, na ikaw ay sumagana. Yes, more than what you think. Ano sabi rito? More than they ever dream of. Ay, grabe po yan. Believe it, say amen, type amen. Yan, thank you very much po. Thank you very much. Amen. Sige po, amen. Thank you po. So God wants to bless you. Bless us abundantly. Ang kakalimutan yan, John chapter 10, verse 10. Okay, now, this is my question. Do you want to get rich? Gusto ba din nyo talagang yumaman? Type number 3. Lahat po ng gustong yumaman, type number 3. Mabilis na ng pagtatype yan, ano po? So, yung iba talaga, binamatan si Doc Dan, hindi ako patutulogin ito. Opo, kasi gusto kong magising ang yung diwa, magising ang yung dugo, magising ang yung espiritu, magising ang yung kaluluwa, magising ang yung kaisipan, magising ang yung puso. Tatapos lang natin ang live stream. Ang daming nananawagan doon. Oy, mga kapartner ko, mga downline ko, gising, sabi nila. So dito po sa ating pong general webinar, maggisingan tayo. Hoy, gising! Ayan. Mag-type ka ng number 3 kung gusto mong yumaman. Ayan. Thank you very much. Thank you very much. Now, hindi po tapos dyan, ha? Gusto mo palang yumaman? Ito po ang aking $65 million. Why? Bakit? Gusto mong yumaman? Sige, seryoso muna tayo, no?
Bakit gusto mong yumaman? Okay? Kung kaya mong i-type sa isang salita lang, why do you want to get rich? Type it. Kung isang salita lang, why do you want to get rich? Okay, type. Habang ako'y iinom muna. Masyado akong inspired ngayon kasi meron akong katandem na mag-present ng business kayo. Kaya ibibigay ko yung the best ko dito sa motivation. Yan. Wow. Imelda Prog, daughter. Wow. Isang word lang. Sige po. Pamilya. Marami yan. Tumulong sa iba sa pamilya. Si Sir Lee. Coach Lee. Okay. Family. Yan. Thank you very much. Why do you want to get rich? Ayan po. For yourself. Kapag po for yourself, na po, or to have more for your family and to be able to help others. Yan, dalawa lang po naman yan eh. For yourself or to have more for your family or to be able to help others. I-analyze natin ng konti. Kapag po for yourself, kaya gusto mong yumaman, bakit kaya? Kung merong deepest why, meron pong deepest why din yan. Bakit sa sarili mo gusto? Ito, kapag po ganyan, delikado po, mga ka-dreamer. Delikado. Ano po, pwedeng maging endless misery yan kapag gusto mong yumaman dahil sa sarili mo. Kasi baka inapi-api ka noong mahirap ka. Baka gusto mong maghiganti. Delikado yan. Kaya, i-analyze natin. Kapag naman po ito, to have more for your family, nawawala yung self. And to be able to help others, nawawala yung self. Tingnan po natin, anong ibig sabihin yan? Wow! Inner peace and fulfillment. Ka-dreamer, ang sarap tumulong. Ang sarap tumulong. Ako po yun ang aking pinakamasakit na nararamdaman. Kadalasan, yung gusto mong tumulong, wala kang maitulong. Pero kapag nakatulong ka, regardless of amount, regardless of ano man yon, wow, ang sarap po ng feelings. There is inner peace and fulfillment. Kaya po, sana ito po yung ating dahilan bakit gusto nating yumaman. And congratulations in advance. Thank you very much sa Llewellyn Ramos Bitaga. Yes po, Doc Dan. Thank you very much po. Okay, tuloy tayo. Now, pag-usapan natin ang pangarap. Madalas niyong marinig sa akin, mga ka-dreamer, ang kawawang tao, hindi po yung walang pera. Although experience natin, pag wala kang pera, feeling mo talaga kawawa. Hindi ka makatulog, hindi ka panatag, meron kang gustong gawin, hindi magawa. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang tunay na kawawa. At hindi rin po ang tunay na kawawa yung walang makain. Kaya lang, siyempre, mapapaiyak ka, wala kayong makain, makita mo yung pamilya mo, gutom na, wala kayong makain, awang-awa ka, at awang-awa ka sarili mo. Kabayan, ka-dreamer, hindi ikaw ang tunay na kawawa. Ang tunay na kawawa, sabihin ko sa inyo kung sino, yung walang pangarap. Abay, libre na po ang mangarap, ayaw pang mangarap, kawawa naman. Kaya sabi ng iba, mangangarap ka lang, lakihan mo na. Kasi libre nga eh. Yun po. Kaya be sure po na meron tayong mga pangarap. Lahat po ng may mga pangarap o ang tawag natin deepest why, type number 4 now. And I speak blessing sa lahat po na nagtatype ng number 4 in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, bless them, bless them, bless them na nagtatype ng number 4 now in Jesus' name. Thank you, Lord. Yes, lahat po ng may pangarap. Lord, bless their dreams. Yes, Panginoon. Yes, give them strength to reach their goal. In Jesus' name, for your glory, Father. In Jesus' name. Thank you po. Thank you po. Receive it. Receive it by faith. Kaya mo yan. Maabot mo yan. Maabot mo yan. Thank you very much. Glory to God. Ano? Okay. Now, nag-uusapan natin ng pangarap. Ang ating pong mindset. Nagtuturo tayo ng mindsetting dito. Ang ating mindset para maabot ang ating pangarap ay
kumita ng pera. Yan, kumita ng pera. At para kumita ng pera, ang kailangan natin, ang na-mindset sa atin, ng ating mga magulang, no, ng ating nakagisnan, magpakasipag, work hard. And nothing wrong sa pagiging masipag. Kailangan po yan. Kaya lang dapat nasa lugar ang pagiging masipag. No? Ang dami ko pong kilalang masipag, hanggang mamatay napakasipag, pero hindi yumaman. Opo. Pagiging masipag alone, hindi po nakakayaman. Opo. Tingnan natin. Ito po. Masipag ba yan o tamad? Aba, yung gabi ginagawang araw, sigaw ng sigaw, balot, chicharon, balot, chicharon. Kailan yayaman ang napakasipag na tao na yan? Ka-dreamer, hindi lahat ng masipag yumayaman. Ito pa, ang isang mindset para patupad ang ating pangarap, kumita ng pera, magpakatapos ng pag-aaral. Isiniksik sa isip natin yan. Anak, mag-aral kang mabuti. Ang sabi ng tatay na Pilipino, pagka-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Kaya yun, nagsumikap magpakatapos ng pag-aaral. Kaya pagka-graduate, apply dito, apply doon, libo-libo ang aplikante. Nung siya na yung nandoon para interviewin, nagulat. Ang nag-i-interview sa kanya, classmate niya, pero hindi Pilipino, Chinese. Nagulat siya, di ba magka-classmate lang tayo? Bakit ikaw mag-interview sa akin? Bakit? Ang mindset ng tatay na Chinese, anak, ikaw aral buti. Pag ikaw graduate, hanap ka gandang negosyo. Kaya pagka-graduate, nagtayo ng business, nanawagan ng aplikante, o pati mga classmate niya, aba, nag-apply sa kanya. Anong pagkakaiba nila? Mindset. Mindset. Kaya tayong Pilipino, dahil ang na-mindset sa atin, magpakatapos ng pag-aaral, at hindi lahat ng natapos ng pag-aaral ay yumaman. Hindi po. Kaya nung walang makitang trabaho, next mindset, ayan, mag-abroad na lang. Shoutout po sa lahat po ng mga OFW natin. Ano po, pinaniniwalaan ko po na kayo po ang mga bagong bayani. Sinakripisyo ang inyong panahon, ang inyong oras, ang inyong sarili, mapalayo sa mga mahal sa buhay para matupad lang ang pangarap. No? Tinitiis ang mga okasyon. Pasko, bagong taon, at anumang mga espesyal na okasyon, malayo sa pamilya. Bakit? Dahil sa pangarap. Gustong kumita ng pera. Walang ma-applyang magandang sweldo. May magandang sweldo sa Pilipinas. Napilitang mag-abroad kahit napakasakit. Na nang maghiwa-hiwalay, iyakan. Yung mga nanay, yung mga anak nila, iyakan. Pero kailangan nilang iwan kasi may pangarap. At para matupad ang pangarap, kailangan kumita ng pera. Alam po ninyo, sorry po mga ka-crowd one, mga ka-dreamer. Witness din po ako nang magsimula ang pag-abroad, nagpasimula sa Saudi. Isa po sa unang mga OFW, tatay ko. Pero wala naman po, hindi rin kami yumaman eh. Mula noon, minatsagan ko hanggang ngayon. At ayon po sa data, ayon po sa survey, hindi po galing kay Dan. Nang mauso po ang abroad, 65% ng mga pamilyang Pilipino na nag-abroad nasira. 65%. Opo. Kaya hindi po ako against sa pag-abroad kapag may mag-abroad na kakilala ko. Hindi ako against. Against ako pag mag-abroad siyang mag-isa. Ang lagi kong advice, isama mo ang iyong asawa, ang iyong pamilya. Kung hindi kaya sa unang buwan, huwag pakakatagal, kunin kagad sila. Kasi kapag hindi nagkaganon, nilalabag ninyo ang salita ng Diyos. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng dolyar o ng euro. Di po, ano ko lang po yun. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya po,
talaga pong nandoon yung temptation kapag magkahiwalay. Kasi pinagsama ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, huwag paghiwalayin eh. Eh pinaghiwalay ng abroad, pinaghiwalay ng dolyar, pinaghiwalay ng euro. Yan po yan. Kaya yan po ang mindset. Kaya ang tanong, marami ba sa mga nag-abroad kung yung in-applyan nilang trabaho ang kanila pong gagawin lang hanggang matapos ang kanilang kontrata, ilan ang yumaman sa kanila? Ilan ang yumaman sa kanila? Ka-dreamer, kabayan, if change is not coming, when will you get your dreams? Never. Never. Wala pong mangyayari kapag hindi nakaranas ng pagbabago. Kaya sinasabi natin ang ayaw magbago, maluluma. Panahon na ng high-tech ngayon, eh, ayaw mo, maluluma ka, mapag-iiwanan ka. Bakit? Mananatili ka diyan sa trabaho mo na yan? Sa swelduhan mo na yan? Na bago pa dumating yung sweldo, ubos na sa dami ng gastusin araw-araw. Kaya maraming mga Pilipino naging taga-London. Bakit? Loan dito, loan doon. Ngayon, nasa Pilipinas, naging taga-London, wala pang sweldo, ubos na, pinangutang na. Ano po yan? Ano mangyayari? Kaya kailangan po natin ng aksyon. Kailangan natin aral. Opo, aral po. Ayan. Nasabi po ni Zig Ziglar, isang mangangaral, money is not the most important thing in life, but it's reasonably close to oxygen on the God-habit scale. Sabi po ni Zig Ziglar, hindi naman po ang pera ang pinaka-importante sa buhay na ito eh. Pero, katumbas siya ng oxygen. Ka-dreamer, mawalan kaya ng oxygen, ilang segundo lang. Ano mangyari sa atin? Hindi nga sa importante, pero matindi po ang katumbas niya. So anong ibig sabihin natin dyan? Because sabi po ni Zig Ziglar, because money can buy food for our family. Paano na kung wala kang pera? Paano pagkain ng family? No? Hindi nga siya ang pinaka-importante, pero pambayad sa kay Judith at saka kay Manny. Sabi ng aking sponsor, Pastora Marites de Chavez kanina sa kanyang presentation, ano? Hindi nga siya ang pinaka-importante, pero pag darating si Judith, si Judith, ayan, pambayad siya. Kapag darating si Manny, ningil, ayan, pambayad siya. Ano? Ano pa? Gusto mong bumili? Gusto mong pasayahin ang iyong pamilya? Ang sakit-sakit pag wala kang pera. Hindi ka makabili. Hindi ka makabili. No? Gusto mong papag-aralin ng maayos ang iyong mga anak o ang iyong anak? Wala kang pera. Ang sakit po sa kalooban. And most important, money can extend lives. Paano kung magkasakit ka? Wala kang pera. Pagbabayaan mo na lang ba na mapugto ang hininga ng iyong mahal sa buhay? Tingnan po ninyo, no? Hindi nga sa pinaka-importante, pero pwede siyang magpasaya ng pamilya. Pwede siyang magamit sa iyong pinapangarap. Gusto ba ninyo ng ganito? Gusto ba ninyo ng ganyan? Gusto ba ninyo ng travel? Hindi pwede yan pag walang pera. Now, Doc Dan, ang tanong, paano makaalis sa kahirapan? That's the big question. Okay? So, ang sinishare ko po sa inyo, mga ka-dreamers, ano po, hindi po materialism. Hindi po tinatawag na gospel of prosperity. Kasi po yung mga nangangaral po pagdating po sa kasaganaan, commission, tinatawag silang prosperity gospel. Hindi po. Nandun lang po tayo sa katotohanan of being in abundance, understanding wealth versus money. At pag tinignan natin ang banal na kasulatan, God has special attention and teachings about money, wealth, and possessions. 15% of Jesus' teachings are about money. Basahin po natin ang Bible.
Nearly half of his parables are about money. No? Isa nakatuon lang tayo sa prayers, 500 plus lang po yung verses on prayer. At 400 plus lang po yung verses sa faith. Diyan lang tayo nakatuon, prayer and faith. Nakakalimutan natin 2,000 plus verses on money, possessions, and wealth. Anong ibig sabihin yan? There are more teachings about money than there are about heaven and hell combined. Yan po ang totoo. Kaya kung minsan, ako po bilang lingkod ng Diyos, pinagpagmamalasakitan ng kamukha kong lingkod ng Diyos, hindi pa po maganda yung magiging sagot, no? Wala na po tayong magawa. No po? Kasi nakapokus lang siya dito sa unang dalawa. Nakakalimutan niya na sa Bible, lahat, holistic ang Bible. Lalo na kung economics ang pag-uusapan, naku po, nandiyan ang biblical economics. No? Kaya, money, kung na po tayo, no? Money is not the most important thing in the world. But money affects most of the important things in the world. Ano yon? It affects your family life. No? Pag wala kang pera, laging away dyan eh. It affects your physical life. Paano kung nagka-problema ka, nagkasakit ka? It affects your intellectual life. Bakit? Gusto mong mag-aral? Wala ka man lang pambili ng libro? Wala ka man lang pampa-enroll? Ano pa? It affects your spiritual life. Nasabi ni Pastor, kapatid, ba't hindi ka naka-attend ng Sunday? Walang pamasahe. Walang pera. Hindi nga siya importante, pero apektado ang mga importanteng bagay sa mundong ito, lalo na yung ating pagtulong sa iba. Siyempre, lalo na kung gusto mo, isa ka sa mga tumutulong, hindi isa doon sa tinutulungan. Apektado yan. Tingnan natin ito. Kanina doon sa live stream, nadaanan namin ito. Money is the root of all evil. Tama o mali? Let me see your answer sa chat box. Pakitype po, true or false. Money is the root of all evil. Pakitype po ang inyong sagot, true or false lang. True or false. Money is the root of all evil. Ayan. Is the root, ha? Ayan. Tingnan niyo mabuti muna. Anawain niyo munang mabuti. Ayan, may sumagot na ng false. Si Pastora, false. Ayan. Si Pastora Ren, false. Ayan. Yan, false, false. So, maraming sumagot doon sa una na true. Pakitingnan po din yung sagot ninyo at liliniwanagin natin yan sa salita po ng Diyos. Okay. So, tingnan po natin. Money is the root of all evil. Tama po ba yan? Yan, may mga sumasagot pa. Yan, may sumasagot pa. Sabi ni Estelita Magat, depende. Yan, depende. Gumit na siya, no? Hindi siya sumagot ng doon sa dalawa lang. Depende ang sagot niya. Okay, ito po. Sa linaw ng salita ng Diyos, money is not the root of all evil. Thank you sa mga sumagot po ng false. Tama po ang inyong sagot. Bakit po? Ang Biblia pasagutin natin. Ito po ang sabi ng Biblia. 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money. No? Wala pong sinabi diyan, for money is the source of all kinds of evil. Wala. Meron po, for the love. Yung pong love. Pag mahal na mahal mo na si pera, yun po ang ugat ng lahat ng kasamaan. Po, pag love mo na si pera kaysa kay Lord, talaga pong ugat na ng lahat ng kasamaan yan. Pero money itself is not the root of all evil. Money is a weapon. Anong sabi po ng Ecclesiastes? Anong sabi po ng Biblia? Money answereth everything. Yan, no? Kaya hindi po siya ang root of all evil. Ang magiging root lang po yan ng all evil kapag mas mahal mo na siya kesa sa Diyos. Mas priority mo na siya kesa sa Diyos. Yan po yan. Money, if used properly, ano po, can bless you. And those whom God assigned to you for stewardship.
family life, physical life, intellectual life, spiritual life, including the missions that He wanted you to support with. Yan po, kapag alam mong gamitin. Pag hindi mo alam gamitin at siya yung dinudyos mo yung pera, yun po yung source of all kinds of evil. Tingnan po ninyo, ito. Kung di ako nagkakamali, taga-Europe po ito eh. Napakasarap po ng buhay niya. Tinalikuran. At nagpunta po siya sa Calcutta, India. Kilala po ninyo yan, si Mother Teresa. Tinalikuran ng masarap na buhay sa Europe. Nagpunta sa mga mahihirap na tao sa India. Yan. Tinalikuran ba niya ang pera? Hindi po. Kundi gusto niyang abutin, tulungan yung mga mahirap na tao sa India. Now, kinailangan ba niya ng pera? Yes. Ang kanya pong budget, annual budget, 40 million US dollars per annum. Taon-taon. Hindi niya magagawa yung kanyang mission na yun sa India nang walang budget. Tingnan po ninyo. Ang sabi ng iba, ginawa siyang bayani, nagsakripisyo raw, at namuhay daw, iniwan ng karangyaan sa Europe at nagpunta sa mahirap na lugar sa India. No, may budget po. May budget. I-search po ninyo. No? So, what about our project? Ano ba ang gusto mo? Di ba, ang dami nating pangarap sa ating mga mahal sa buhay. Ang dami nating pangarap na makatulong. Pwede bang gawin mo yung project na yan nang wala kang budget? No? At pagbabalikan natin ang banal na kasulatan, mga ka-dreamers, halos lahat ng tao, no? Mga God's chosen people sa Bible were rich. Oh. Abraham, mayaman ba? No, napakayaman. Si David ba mayaman? Napakayaman. Lalo na si Solomon, napakayaman. Yan po ang mga tao ng Diyos, ilan sa mga tao ng Diyos sa Biblia. Okay? So, ulitin ko, lagay natin sa ating puso, mga ka-dreamers, God wants to bless us abundantly. Yan ang favorite verse ni 01. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sinabi rin po ni Moses sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Mga ka-dreamers, sabi ng Panginoon, alalahanin nyo ang Panginoon yung Diyos nyo. Ang sabi po sa ibang version, for He gives you the power to create wealth. Dito po ay, He gives you the ability to produce wealth. Kaya nga, ang sabi ng mga mangaralin, hindi po kasalanan pinanganak ng mahirap. Ang kasalanan, mamatay kang mahirap. Pati si Lord magtataka. Pagdating mo doon sa harapan niya, bakit ka nabuhay at namatay ng mahirap nang nasa lupa ka? Hindi ba ginamit ang ability na binigay ko sa iyo? Hindi ba ginamit ang wisdom na binigay ko sa iyo? Hindi ba ginamit ang strength at lahat-lahat pa na pinrovide ko sa iyo nung nasa lupa? Kaya sabi ni Moses, remember the Lord your God. Kaya tayo binibigyan ng lakas, ng ability na kung ano-ano pa. Sabi rito, to produce wealth upang sumagana. So, the power to produce wealth is God-given and therefore a holy thing, kakraduan. But, the love or lusting for it originated from the devil or contaminates every person who allows it to take hold of him. Nililito tayo, dinadaya tayo ng Satanas. Akala natin kapag maghahanap buhay tayo at kikita tayo ng malaki, love of money na, pandaraya po ng kaaway. Maging po yung mga lingkod ng Diyos na kamukha namin kapag nagtuturo po ng pagsagana at nakikitang nasa business, kala nila ganun, na tinatalikuran na namin ng Diyos. No. The power to produce wealth is God-given, therefore, banal na bagay po yan. Nililito lang tayo ng demonyo
na love or lasting ito. No? So the devil's scheme is to confuse the power to get money with the love of money so that it will ultimately destroy mankind. Gusto niya kasi mapahamak tayong lahat eh. Gusto niya kasi maghirap tayong lahat eh, yung demonyo. No? Kaya nililito na tayo na kapag nakakaget tayo ng money, ay sinasaksak sa isip natin, love of money na yon. No. Kaya ulitin ko yung tanong, do you want to get rich? At alam mo na ang sagot, why? Not for yourself, but to have more for my family and to be able to help others. Kasi yung for myself and less misery yan, yung inner peace ay yung to have more for my family and to be able to help others, inner peace and fulfillment. Yan. Pero, ito na. Gusto nga nating yumaman, but someone or something is preventing these blessings to pour abundantly upon us. Kabayan, hindi magmamagic si Lord, kalooban man niyang sumagana ka, hindi overnight yan, hindi magmamagic yan. Tingnan natin yung someone, tingnan natin yung something na nakakahadlang sa mga blessing na ito para hindi dumating yung kasaganaan. Ayan. Ito na yung ating topic. Ibig sabihin, introduction pa lang tayo. Ito na yung ating topic. Why? Why? 3 reasons why we are poor. 3 bagay, ka-dreamers, bakit tayo mahirap. Number 1, we are reluctant to be rich. Ka-crowd 1, ayaw mo naman eh. Sabi mo, naghahanap ka ng trabaho. Nang i-share ko sa iyo si crowd 1 na tunay na trabaho, ayaw mong trabahuhin. Anong ibig sabihin yan? Nasa sa iyo ang unang dahilan bakit ka mahirap. Ayaw mong yumaman. Kala ko ba trabahong hanap mo? Kung trabahong hanap mo, ba't 14 na araw, pwede kang kumita ng 180,000 pesos kung tatrabahuhin mo. Saan ka makakita ng kumpanyang ganyan? So be sure, kabayan, yung 3 dahilan na to, bakit ka mahirap ay wala na sa'yo. Lalo na itong number 1. We are reluctant. Ayaw mong yumaman. Samantalang si Lord gusto kanyang yumaman. Ayaw mong sumagana. Samantalang si Lord gusto kanya na sumagana. Kaya po yun, gusto kong maging buhay sa puso natin, maging buhay sa isip natin, maging buhay sa buhay natin. Huwag ka nang maging reluctant. Huwag ka nang mag-atubili. Kalooban ng Diyos na yumaman ka. Huwag mong i-consider yung sarili mo na poor. Ay, pinanganak akong mahirap, namamatay na akong mahirap. No! Kaya nga binigyan ka ng ability ni Lord. Ano po, ayon po sa Philippine survey shows, increased poverty. Na habang tumatagal daw, dumaraming mahihirap sa Pilipinas. Nakakalungkot po yung survey na yan. Bakit? Ito po, we love to romanticize the poor. Di paling mahirap kami, may Diyos naman kami sa katawan. Ayan. We love to romanticize the poor. Kabayan, kung talagang may Diyos ka, kalooban niyang yumaman ka. Yung ating nakagisnan ng mga salita na yan, mali yan. Di baling mahirap kami, basta kami ay may takot sa Diyos. Di baling mahirap kami, basta mahal namin ng Diyos. Kung totoo yan, iba ang Diyos na kinikilala mo. Kasi yung Diyos ng Biblia na sinishare ko sa inyo, gusto niya yumaman ka. Gusto niya yumaman ka. Kung ang dahilan mo, di baling mahirap ka, naglilingkod ka sa Diyos, kabayan, diretsahan tayo. Baka iba ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kasi ang Diyos na sinishare ko sa inyo, ang dami nating pruweba, gusto niya sumagana ka. Suriin mo, baka yung Diyos mo na yan, hindi yan ang Diyos ng Biblia. Ginagamit pa natin yung verse. Hindi, Dok.
Itong verse, sabi ng verse sa Matthew chapter 5, blessed are the poor. Naku po, ang tawag ko po dyan, OC, out of context. OC. Basahin natin mabuti ang Bible, hindi po poor, hindi mahirap, hindi walang makain, hindi walang pera, hindi walang pangarap ang tinutukoy dyan. At tinutukoy po dyan ay yung contrite spirit, yung may mababang loob na sa salita ng Diyos ay nanginginig, blessed are the poor. At sila'y pagpapalain ng Diyos. Hindi po poor na walang pangarap. Many of us romanticize poverty. Some of us, mga kababayan Pilipino, prepare suffering. No? Actually nga, sorry po ginagaya pa yung paghihirap ng Panginoon eh. Kaya ko rin magpasa ng krus. Kaya ko rin bugbugin ang aking sarili. Pagkatapos noon, bisyo rito, bisyo roon. Sorry po. Sabi nga, the truth shall set us free. Panahon na magsalita po ng katotohanan. Nasa mapanganib na kalagayan po tayo. Hindi po kalooban ng Diyos mag-suffer tayo. Jeremiah 29:11. Ayaw niyang ma-harm tayo. Hindi na pinlanong pahirapan tayo. We are reluctant to be rich. Po. Tandaan natin, suffering alone has no redemptive value. Kahit na bugbugin mo yung sarili mo, balatan mo ng buhay ang sarili mo, hindi ka maliligtas. No? Unless they are connected to loving. Maliban talaga na ikaw ay pinersecute dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Pwede siguro, pero yung suffering na gawa-gawa mo, gawa-gawa ng kahirapan, no retentive value, kabayan. Bakit? Tingnan natin ang Bible, Even our Father wants the best for us. Luke 11:12. Basahin natin. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Verse 12. Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? No? Sa Tagalog po, ang ganda niyan. Kayo na masasama ng mga ama dito sa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Kapag humihingi ng isda, binibigyan ba ninyo ng ahas? Kapag humihingi ng itlog, binibigyan ba ninyo ng scorpion? Kayo na masasama, marunong magbigay ng mabuting regalo sa inyong mga anak. Ako pa kaya, sabi ng Diyos, maging ang banal na espiritu, hindi lang yung kanyang bugtong na anak na si Jesus, binigay na niya sa atin yon. Maging ang banal na espiritu, sabi niya, ay bibigay ko sa mga humihingi. Kabayan, anak niya, Holy Spirit pa, yan pa kayang kasaganaan ang hindi niya maibigay? Kaya ka-crowd one, sabihin mo ng lahat ng magandang bagay, binipisyo po yan ng krus ng Kalbaryo. At inihintay ka ng Lord, ni-claim mo yan. Iwasan mo lang itong una pa lang na dahilan bakit ka mahirap. Reluctant to be rich. Pangalawa, we are financially illiterate. Nakakatuwa, Dito sa ating Crowd One Team Europe International, iniready ang ating mga leaders. Bago na-discover ang Crowd One, iniready sila sa financial literacy. Ayan. Yung pala naman, para mawala sila doon sa dahilan na sila'y mahirap. Kaya pala ngayon, mga millionaires sila. So, wag nating pagtakan yun. Nakawala sila sa pangalawang dahilan ng bakit mahirap. Natuto sila ng financial literacy. Kaya tsaga-tsaga lang po kayo, Every Saturday, nandyan po, meron tayong biblical economics. Tsaga-tsaga lang mag-attend. Kung talagang ayaw mo na ng kahirapan, Kailangan maging financial literate tayo. Kasi pangalawang dahilan yan, bakit tayo mahirap? We are financially illiterate. Bakit? Kasi pag dumami ang pera mo, hindi mo alam mahawakan kasi illiterate ka nga How to properly handle money. Paano?
parating ang milyon mo, hindi mo alam paano hawakan, mapapahamak ka. Yun ang sinasabi doon sa 1 Timothy chapter 6 na yon, no? Mapapahamak ka pag hindi mo alam hawakan. Ano pa? Hindi mo rin alam palaguin. Baka tulad nung tao doon sa Bible, imukay sa lupa, itinago. Magagalit ang kanyang Panginoon. Pangatlo, how to protect our resources. Hindi mo alam proteksyonan. Regalo ng Diyos sa iyo yan eh. Hindi mo alam proteksyonan. Yan po, malawak. Kahit sabi ng 3 dahilan lang bakit ka mahirap, malawak. No? Pangatlo, we don't ride vehicles towards wealth. Kaya ka mahirap kabayan, ka-dreamers, ka-crowd one, hindi ka marunong sumakay sa mga sasakyan patungo sa pagyaman. Anong dapat natin gawin? One of the things we need to learn, aral po na aral, are the habits, practices, and vehicles of the rich. No? Tulad nga ng testimony ko sa inyo, ang dami kong kaibigang mga milyonaryo mga mayayaman Pagkasama ko sila noon, takang-taka ako, bakit ako yung kanilang inihingan ng barya? Bawa, kasama ko. Dan, meron ka ba 5 piso dyan? Bili tayong candy. Yun namang isa. Dan, meron ka bang 10 piso dyan? 15 pesos, bili tayong soft drinks. Takang-taka ako. Ako naman tuwang-tuwa. Wow, billionaire. Ako ang hinihingan ng barya. Tapos yung isa naman, Dan, meron ka bang 20 pesos dyan? Bili tayo ng ganito. Aba, nung 3 na sa mga kaibigan ko ng mga billionaire, na gano'n ang kanilang ginagawa, inaral ko, bakit kaya? Bakit gano'n ang habits nila? Pare-pareho. Bakit gano'n ang practices nila? Pare-pareho. At ano ba yung mga sinasakyan nila? Ang unang nakita ko, yung mga mayayaman, ginaya ko po ito mga graduate. Kasi inaral ko buhay nila Nakita ko, yung mga billionaire, hindi nagdadala ng cash. Hindi mo sila mahuling may cash sa bulsa. Opo. Aba, sabi ko, yan lang pala ang sikreto ng mayaman. So mula po noon, hindi mo na ako mahuling may wallet. May cash sa bulsa. Hindi na. Sabi ko, practice ko na nga itong habits ng mayayaman. Hindi mo na ako mahuli. And tanong ng iba, Dok, paano pag may bibilin ka? Nakita ko yung mayaman, tinatawag lang yung kanyang treasurer. Tinatawag lang yung kanyang sekretary. Tapos pipirma lang ng cheque. Ganun. Kaya kailangan aralin natin yung mga habits, practices, and vehicles of the rich. Okay? Ito pa. Speaking of rich, nauso po kasi yung mayaman at mahirap nang dumating si pera. Ayan. Yan po totoo. Nang dumating si pera na yan, ayan, nauso po ang mga bangko sa mundo. Ayan. At nung ako po ay bagong nag-aaral pa lang nito, akala ko yung pinakapinuno ng mga bangko sa mundo, yung Federal Reserve, ay pag-aari ng gobyerno. Pero nagtataka na ako, bakit lumuluhod, nagmamano sa kanya yung mga presidente, yung may-ari ng Federal Reserve. Nung pala, hindi pag-aari yan ng gobyerno. No? At nang mauso ang pera, dumami po ang mahihirap. Dumami po ang gera tidog, gera doon. Dumami po ang sakit, karamdaman, mga patayan, at mga walang gamot na mga sakit. Dumami po ng mauso ang pera. Yan po totoo. Po, ang tawag po dyan, fiat money. Okay, daanan ko lang po. Pag sinabi natin fiat currency, ayan, mga pera po ng iba't ibang mga bansa. No? At yan po yung pinaka-leader. Yan. At alam po ba ninyo, ito pong tao na to, the House of Rothschild wealth is now more than the combined total of 75% of the entire population of the world. Ito po ang taong pinakamayaman sa buong mundo. Ang kanya pong kayamanan, 75% na po ng buong populasyon ng mundo. Anong ibig sabihin po niyan? Ang tawag ko po sa kanila mga elite. It's not by accident that 1% of the people have 99% of all the wealth today. This is the root cause of poverty in the world. In 2016 pa lang, make the 99%
you and I manage to live on only 1% of all the money that exists, open our eyes to the truth. Ito po ang totoo mga kabayan. Po, 1% po ng tao sa buong mundo, nasa kanila ang 99% na kayamanan ng mundo. At yung pong natitirang 1%, pinag-aagawan natin. Ayan, yan po yan. At noong ko pa po alam, 2014 ko pa po ito tinuturo, gumawa po sila ng hindi totoong kahirapan. They possess great influence over most governments in the world. They control the mainstream media. They own the banks. They control our education system. They manipulate all of the markets. Their goal is to have complete control over every man, woman, and child on earth. Their entire system is not just corrupt, it is evil. 2014 po, tinuturo ko na yan. Tapos na po ang 10 Commandments nila. And one of the 10 Commandments is depopulation. Bawasan ng tao sa mundo. At from 7.5 billion into 500 million. Kabayan, ilan ang mamamatay? I-search po ninyo yan. Nasa YouTube po yan. Agenda 21. Pero hindi po yun ang ating pag-usapan. Baka matakot po kayo, no? So anong kailangan natin? Change the rules of money. Ang sabi po ni Frederick Douglass, if there is no struggle, there is no progress. Kaya salamat, merong isang naglakas ng loob na baguhin ang batas ng pera. No? Tingnan po ninyo. At marami pong nakakaalam nito. Pag tinignan natin ang global news, alam nila, kailangan baguhin ang batas ng pera. Okay? Ito po, mga bansa, countries are getting ready to ban cash. Ayaw na nila ng cash kasi alam nila meron lamang ilang taong kumokontrol ng cash. At ang ipapalit po, cellphone, then merong machine, tatapat mo lang, wala ng cash. No? Ano pa? Mga balita po ito. Denmark is set to become the first country in the world to make cash payments obsolete. Ganun po. Yan na po. Yan. Kailan lang po, ilang taon pa lang, imposible po yan. Norway, Sweden, and Denmark say no to cash. Ayaw na nila. No? Samantala maraming tao, hanap ng cash. So, sabi dito, Financial Times call for abolishing cash. Ayaw na. Sa China po, 400 million tao na po ang hindi gumagamit ng cash. Cellphone na lang po ang ginagamit nila. Okay? Sa Pilipinas po, thank you very much, Lord. 2017, no, ni-regulate na ng bangko yung Bitcoin ng Central Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ni-regulate na. No, the Philippine officially legitimate Bitcoin as payment method ang ating bangko. At ako'y natuwa ng 2017 kasi 2014, 15, 16, nagtuturo na ako ng digital currency. Baka illegal ang ginagawa ko. Natuwa ako noong February 8, 2017, no? Nakita ko sa Makati, merong poster magtuturo ng crypto. No? Ang isang kilalang tao, Francisco J. Colaico on Bitcoin cryptocurrency blockchain. Nagulat lang ako at nalungkot kasi ang laki po ng ticket, ng registration fee para mag-attend ka sa kanya. 10,250 pesos. Eh ako mismo hindi maka-attend. Eh lalo na yung mahirap na tao, paano nga attend yan? Pambibili na lang ng bigas yan. Ganyan po kamahal. No, para matuto. Kaya dito sa crowd one, mga kabayan, pasalamat tayo, libre po ang pag-aaral dito. No? Ayan po, mga balita pa po yan. Bitcoin needs to be worth $1 million to be legitimate currency. No? Grabe. Ganyan na po nangyayari. Kaya lang ito po ang problema. No? For ignorant and close-minded people, every new innovation tulad ng crowd one, for them is always be a scam. Pagbago kasi. No? Pagbago, ang isip kagad ng tao is scam. So Bitcoin was first cryptocurrency with the mission to decentralize money in 2009. Everyone called it a scam. Salamat doon sa kanyang creator na naglakas ng loob, baguhin natin ang batas ng pera kasi ilan lang yung mayaman dyan. So in 2010, a year later, first transaction was recorded when a young man exchanged 10,000 Bitcoin for pizzas. No? 10,000 Bitcoin worth $25. Dalawang pizza lang yun. At ang binayad niya, 10,000 Bitcoin. Mga ka-crowd one, magkano ang isang Bitcoin ngayon? Meron kang 10,000 Bitcoin? Aba, napakayaman mo sa panahon natin ngayon. Pero nung panahon na yon, dalawang pizza lang yan. No? Kasi nga,
Hindi naman niya alam na tataas, ano? In 2011, a man exchanged 1,000 Bitcoin for an old 1984 Nissan sedan car 2 years after launch. 2013 was a year if breakthrough for Bitcoin after Bill Gates' investment and Microsoft as first merchant 4 years after launch. Ethereum was launched with a different mission statement, birds, century, game credit, name, etc. Its mission statement. Ayan po. Kaya mga crowd one, welcome to the digital era. No? Nung nagtuturo ako noong 2015, ayan po, August 24, 2015, ayan po yung mga cryptocurrency noon, 669 na. Ayan, nandyan na po si Aurora Coin, nandyan si Bitcoin, nandyan na po si Blockcoin, nandyan na po si Conye, si Dash, si The Grid, si Dogecoin. Ang paborito ko, Bitcoin. Aba, 2009 pa pala dumating, 2020 na ngayon, marami sa atin pagka-crowd one, hindi pa alam ano yung Bitcoin. Brother Eddie, ano yung Bitcoin? Brother Eddie, ano yung blockchain? Brother Eddie, ano yung wallet? Ano yung cryptocurrency? 2009 pa dumating, at ang sabi po ng chat ko na to, first, decentralized cryptocurrency. Kauna-unahan, mother of all cryptocurrency para i-change ang rules ng pera. So, kaya introducing crowd one. Digital era na tayo, mga ka-crowd one, mga kabayan. At nakakatuwa, meron pong magpe-present nito. Yung pong mga naniwala sa digital marketing na to, dating katulong, aba, kumita ng milyon, ayan, aba, may mga hugot OFW tayo, no? Paano yumaman ng mga taga-Italy sa OFW, 18,000 pesos nila na puhunan, kumita ng 450,000 euros sa 5 buwan lang sa crowd one, no? Paano kumita ng 12 million pesos ang OFW sa crowd one? Ayan, ito yung ating mga gwapo, ang 01, 02, aba, kaya nila, nakaya nila, na bagong buhay nila, nakuha nilang pangarap nila, at naging open sila sa digital era, digital marketing, inaral-aral nila, ayun, naabot ang pangarap, kaya kabayan, lalo ikaw na bisita namin dito, kaya mo ring abutin ang pangarap. So, abangan po ninyo every 8 p.m. Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ay meron po tayong Dokdan Live sa ating pong YouTube at Facebook. Ano po? So, ayan po ang ating Facebook. Then, maraming salamat po. Your success depends on you. If you really want to change your life, you must first be willing to change your mind. So, ang iyong buhay, kabayan, ay resulta ng iyong pagpili na gagawin ngayon dahil ang buhay ay pagpili. Thank you very much po. Maraming salamat, kabayan. Ilagay mo ang iyong comment niyo sa baba. Kung nagustuhan mo ang ating video, pag-subscribe naman, kabayan, at suportahan